frames, accessories. Ito yung tubig. Pag banda rito, bababa, kaya dito ang pasok. Kasi banda, mataas. Wala pa kami yung hagdanan, ginagamit namin doon sa kabila. Pasok nga din po yung tubig sa tuwing light lang, light na violet. Yung PVC panel. Ngayon kung naka fiber cement board to, nakagaya rin. Ito baka akit muna ako sa taas, isasara ko yung mga... Pag nagpapadeliver po kami ng mga ganyan. Good morning po, kamusta po tayong lahat? August 27 po ngayon, araw po ng linggo. Dapat ngayong araw po ng linggo, may pasok po sana tayo. Kaso nga lang, simula magdamag na to, madaling araw. Kaninang alas 7 ng umaga. Hanggang ngayon, time check, alas 10 na po. Ngayon pa lang po tayo nakapag-upload sa YouTube channel natin, yung mga nangyari po kahapon. Bale ito mga karosa, kapag ganito yung weather, kapag meron akong i-check na unit or may pupuntahan, nagpapalit ako yung labahan na, kasi lagi naman po kasi tayo mababasa. Kaya ginagawa ko, sinusuot ko ulit yung labahan kong damit, dahil pag nabasa ako, at least hindi tayo aksayado sa damit, di ba? Sa panahon pa naman ngayon mga karos, ang hirap pagpatuyo ng damit, no? Pag maglalaba ka. So ito mga karos, wala po tayong pasok, no? Cancel yung pasok natin yung araw ng linggo, pero sana meron. Isa sa mga gagawin sana natin dito sa Phase 5, yun nga yung installation para dun sa mga frames, accessories na i-discuss na po sa atin ni client owner, no, kahapon. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita, ma'am. Ayan, si Ma'am Joy tsaka si Ma'am Julia, salamat po. Ito parang naglolo ko yung owner natin ngayon, gawa ng walang tigil yung pag-ulan. So ito mga karosa, papunta tayo sa Block 7. Meron doon na inumpisahan natin na project. So double check ko, and double check natin kung ano niya ngayon, yung status. Bihirang-bihira ako magawa tong ganito. Kasi nung summer, pag summer kasi, pag nagre-renovate tayo sa summer, bihira naman talaga umulan eh. Pero itong maganda. Habang nire-renovate natin yung isang unit, disadvantage nga lang nito, syempre minsan mahirap magtrabaho kapag ganito, may bagyo, umuulan, wala talaga tayong pasok, no? Yun ang disadvantages. Pero advantage din to, kasi habang na nire-renovate natin, umuulan ng malakas, doon natin nakikita yung mga dapat pang ayusin sa unit. So ito, gagawa tayo ng video para to kay client owner, para doon sa nagpapagawa, para makita niya kung ano yung itsura, tsaka ano yung status, no? Kapag ganito, umuulan ng malakas. So let's go mga karos, samahan niyo po muli ako sa maikling video na to. Ingat po palagi, lalo na sa mga nagmomoto, napakadulas ng kalsada. Kaya enjoy watching po. Let's go. Dito na tayo. Yeah. Okay, dito na po tayo. So ito, pagpunta natin dito mga karos, ano lang po to, checking. Bali, ito talaga yung mga una kong pinupuntahan dahil itong ganitong klaseng renovation, bago pa, hindi pa siya tapos. Kaya mas marami pang mangyayari rito sa tuwing umuulan, mas marami tayong madidiscover. Yan. Okay naman syempre dito dahil slab po to, papuntang second floor. Wala naman din mga problema po rito. And sa ngayon, makalat pa, ganyan po talaga. Ito yung unang napansin ko dito. Ayan yung tubig, oh. Pumasok na rito. Ayan. Babasa. Ito naman, hindi pa tapos tong pader na to. Talagang nag-absorb pa ng moisture yan, kagaya niya, hollow blocks. Ganyan pa po yan. Dito, mataas talaga yung chance na pumasok yung tubig dito. Pero kapag ito po ay naka tiles na po tong flooring na to,
Yung klibi ng tubig, mapapadiretso na po natin doon. Tapos dito naman, bahagyang tataas yung flooring dito. Sa tuwing umuulan, may anggi, dito bumabanda yung tubig. Pag banda rito, bababa, kaya dito ang pasok. Pero dito mga karosa, naglagay po ako ng canopy rito. Ayun o. Nuumpisa na po namin yan. Baka polycarbonate na lang po yan para hindi naman na rito. Hindi naman po laging tumatama yung tubig dito. Sa tuwing umuulan po kasi talaga to, mabubugbog po talaga sa tubig to, sa anggi. Kaya kailangan ng medya agwa rito. Bali yan na lang yung tirang bakal na ginamit po namin dito sa staircase cover, at saka yung tubular. Ayan, meron pa dyan. So bubong na lang po yan, polycarbonate. Isa pa sa mga nakita natin dito, wala namang iba kung hindi ito. Bali ito, yung doon kasi banda mataas, wala pa kami yung hagdanan, ginagamit namin doon sa kabila. Yan, bukas siya, kaya mas marami yung tubig na pumasok nung umuulan. Tapos syempre ito, yan, itong part talaga nito, yan, ayusin pa namin yan. Pati rito sa toilet and bathroom meron din. Ayun o, meron din doon. Yan, okay naman dito, yung mga nabasa lang naman dito, yung wala na, hindi na kailangan yan. Ayos naman dito. And dito sa second floor, yan, halos okay din naman. Yung common na may diferensya lagi dyan sa part na yan, yan wala naman dito, maayos naman. Sa napansin ko lang, yun, pumapasok nga din po yung tubig sa tuwing umulan dun sa mga gilid-gilid ng steel window. Ayun o. Kaya susubukan ko umakyat mamaya para masarap to. Para maiwasan mabasa po yung mga dito banda. Ayan, gawa ni Jamil dito kahapon. Ayan o. Yung singit yan dito, pumapasok. Ayan, basa. Oh, basa. Basa siya. Yan, uunahin na namin to pagka gumanda yung panahon. Bibili kagad tayo ng silicone sealant. Isisilicone kagad natin. Check natin yung sa kabila. Yan, daming aayusin dito. Sara lang natin. Ito yung mga nagawa pala kahapon. Ayan o. Yan, tool white po yan, tool white. Yan, tapos pure white sa cornisa. Bali, isang mano pa lang yan. Tapos sa retouching, yung mga gamit namin. Tapos ito, ang gusto yata ni ma'am dito, parang lavender. Violet, pero mapusyaw na violet. Light lang, light na violet. Yan, lavender pwede rito. Tapos sa tool white magkabilaan. Tapos dito para neutral color lang, tool white na po lahat siya. Ang ganun din dito. Dito mga karos, nabubukas kasi may talaga ng isang bintana dyan na yun, para nakakasingaw po rito. Pero hindi naman siya bukas na bukas. Tapos may naman dyan, may medya agua dyan sa labas, may canopy. So yung canopy po mga karos, siya yung nagsisilbing protection sa mga ulan. Sa tuwing umuulan, siya po yung nagpo-protection, no? Kaya kailangan po natin maglagay doon sa likod. Canopy, medya agua. Parang ganito po yun, no? Ayan, ganyan. Tapos yung makikita nyo na parang korte na yan, yung groove line na yan, papasok dyan. Ano po yan, ang silbi po niyan, para yung tubig hindi nagagapang papunta dito. So hanggang dyan na lang po siya. So kapag gumapang yung tubig dito sa sa pasya, ngayon gagapang po yan papunta rito. Tapos hanggang dito na lang siya. Hindi na po siya tutulay dito. Kaya may mga ganyan po. Yan, ganyan lang yung bukas. So yan yung malalang nakita natin, wala nang iba. Yan lang naman po yung Tapos dito, hindi na po natin malalaman kung may tulo to. Wala, kasi ang ginamit namin dito, PVC panel. Ngayon kung naka fiber cement board to, nakagaya nito. Yan, kung gaya nito,
Babakat po yan kung may tulo. Pero nakaplano dito, nakaschedule to, na ayusin namin repair and maintenance sa taas. So kasama po yun sa renovation namin dito para pag turn over natin tong unit, bagong-bago po talaga, no? Pagka pinakinabangan na po ni client owner, bago po lahat, pati doon sa bubong, ano siya, pinturado siya, masilyado siya. So again, yung mga ginagawa natin na yan for maintenance. Balang araw, tutulo din po yan, yung mga bubong na yan. Basta kailangan, alaga lang po sa maintenance. Pag lagi nyong naalagaan yung bubong nyo sa maintenance, matagal po bago magkatulo. Yun ang kagandahan, di ba? Ito, baka akit muna ako sa taas, isasara ko yung bintana rito. Tayo natin yung ilaw. Yan na, ito, sinisecure namin talaga pag lalo na may mga kahoy na trabaho dito sa interior. Secure natin bago po umuwi, kailangan nakasara yung mga bintana. Yan, nakasara yan. Pero mag-iwan lang tayo ng bukas para nakakasingaw po yung bahay. Itong mga kahoy na to, importante na hindi po to nababasa. Yan, malaki po yung impact niyan sa quality kapag nabasa po to. Kaya kailangan ingatan natin to kahit madampian ng moisture. So yun lang na, akit tayo rito sa kabila. Tapos dito naman, pag nagpapadeliver po kami ng mga ganyang plywood, lagi po yan nakaangat. Ayan nakaangat po siya palagi. Yan. Gaya niya, inaasahan na namin yan. Pag umulan na malakas, baka mabasa po yung gilid, yung nito, yung pinakailalim. Yan ang dapat gagawin natin kapag magpapadeliver na may mga kahoy. Kailangan nakaangat po siya para hindi siya mababasa. Especially sa mga semento, adhesive yan. Nakapaibabaw po yan. Mga karos, sinubukan kong umakyat pero hindi ko kaya. So mahirap na, madulas. Kung hindi sana madulas yung doon sa ibabaw ng slab ng toilet and bathroom yung makakakit tayo. Madulas eh. Medyo malumot. Hayaan ko na lang muna na naka-open yung yung bintana. Baka ma-disgrasya pa tayo. Kapag tumila na lang yung ulan, nagdala na lang ako ng hagdanan dito para makakakit tayo rin. Gusto ko sanang inspeksyonin yun dun sa taas eh. Siguro ipagpaliban na lang din natin. Tara! Okay, bali yan lang po muna yung video natin dito sa unit. So yan po yung update natin ngayong araw po ng linggo. So yun lang yung critical dun sa likod kasi wala siyang back extension. Pero sana makatulong yung canopy na ginagawa natin dun sa likod para maiwasan naman po yung paggapang ng tubig at pagpasok dito sa loob. Yun lang. Mga karos, bago po natin tapusin yung vlog natin ngayong araw ng linggo, ito, shoutout kay Sir Mori Daet. Congratulations po and happy graduation this coming August 31 from Dasmariñas City, Cavite. God bless po sa inyo and ingat po palagi. Also, shoutout na rin kay Sir Roger from North Caloocan. Shoutout na rin po kay Sir Carlo Reyes uli. Yan, shoutout po. Shoutout din kay Valeriano Glorioso. Yan, watching from Bulacan. Yan, God bless po sa inyo. Also, shoutout na rin kay Captain Peter Santiago. Yan, from Nueva Ecija. Yan, God bless po sa inyo. Paano mga karosa, kita-kita na lang po sa susunod na video. Ingat po tayo palagi dahil madulas ang kalsada at may bagyo pa. Ayan, kita-kita na lang ulit. God bless. Paalam po muna.